Magandang araw mga bata! Tayo na ngayon ay tutungo sa Aralin 5 sa Filipino 6. Ito ay tungkol sa gamit at kaukulan ng panghalip. Gamit ng panghalip. Una, paksa. Ito ay ang panghalip na pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, siya ay mapagmahal sa kalikasan. Ang paksang siya ang simuno o ang pinag-uusapan. So, itong siya, siya ang paksa. Okay? Siya ay mapagmahal sa kalikasan. So, yung tinutukoy natin dito, ang simuno ay siya. So, siya daw ay mapagmahal sa kalikasan. Kaganapang pansimuno. Ito naman ay ang panghalip. Ang panghalip na ito sa pangungusap at ang paksa ay iisa lamang. Makikita ito sa bahagi ng panagburi. Halimbawa, siya ang binatang environmentalist. So, ang panghalip dito na siya ay tumutukoy sa binatang environmentalist. So, ang panghalip na siya na nasa bahagi ng panagburi at ang binatang nasa paksa ay iisa lamang. Tuwirang layon. Ito naman ay ang panghalip na tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Halimbawa, nagturo nito ang mga mag-aaral. So, yung panghalip na nito, yun ay tuwirang layon. Sapagkat, ang panghalip na nito ay tumatanggap ng kilos na nagturo. Okay, yung kilos yung nagturo. Opo. Sunod, layon ng pang-ukol. Ito naman ay gumaganap na layon ng pang-ukol sa kaukulang paukol. Sumusunod ito sa mga pang-ukol. Halimbawa, nagbunyi para sa kanya ang mga tao. Ang panghalip na kanya ay sumusunod sa pang-ukol. Ito ang layon ng pang-ukol. Okay? Kaukulan ng panghalip or ito naman, ang una dito ay palagyo. Ang ibig sabihin nito ay kung ang panghalip ay ginagamit na paksa at kaganapang pansimuno sa pangungusap. Halimbawa, ako, ikaw, ka, kita, tayo, kayo, sila, ito, iyan, iyon. So, ito ay ang mga halimbawa na pwede natin gamitin sa kaukulang panghalip na palagyo. Halimbawa, ako ay sumusuporta sa mga karapatang pantao. Ang panghalip na ako ay paksa. Ang pinag-uusapan kaya nasa kaukulan itong palagyo. Okay? Ang pinag-uusapan daw, okay, yun ay ang kaukulan itong palagyo. Halimbawa, sa panghalimbawa, siya ang pinuno ng samahan para sa kalikasan. Ang panghalip na siya, ito yung panghalip na siya, ay nasa bahagi ng panagburi. At ang panghalip na siya, at ang pangalang pinuno ay iisa lamang, kaya kaganapang pansimuno ito at ang kaukulan nito ay palagyo. Ang sunod naman ay ang paukol o palayon. Ito ay kung ang panghalip ay ginagamit na tuwirang layon o layon ng pangukol sa pangungusap o kung ito ay kasunod ng pandiwa o pangukol. Halimbawa nito ay ko, mo, niya, natin, ninyo, nila, dito, dyan, doon. Halimbawa, tinulungan niya ang samahang nangangailangan. Ang panghalip na niya ay kasunod ng pandiwa. Okay. Isa pang halimbawa, nagdala ng tulong para sa kanila
ang binatang makakalikasan. Ang panghalip na kanila ay kasunod ng pang-ukol. Paari. Itong panghalip na paari naman ay kung ito ay nagpapakita ng pagmamay-ari. Madali itong matukoy kapag ginamit sa pangungusap. Halimbawa, ang bahay na malinis at malaki ay kanila. So, paari ito dahil nagpapakita ng pagmamay-ari. So, yung bahay daw na malinis at malaki ay kanila. So, yung panghalip na ginamit nila ay kanila. Sunod, ang bahay nila ay malaki at malinis. So, yung ginamit na panghalip naman dito ay nila. Panuring ito dahil pangalan ang tinuturingan. Okay, dahil yung ito, pag sinabing nila, so pangalan yung tinuturingan. Ang kanyang paligid ay malinis at maayos. Okay, isa rin itong halimbawa ng panuring dahil pangalan ang tinuturingan. Okay. Sunod na topic ay ang tungkol sa tula. Ano ba ang tula? Ito ay maaaring may sukat o malayang taludturan. Kung ang tula ay may sukat, ito ay binubuo ng taludtod na may bilang ang pantig, tugma, indayog, damdamin, piling mga salita at tayutay. Subalit, kung ito ay malayang taludturan, ito ay wala ng sinusunod na sukat o tugma, ngunit ito ay nagtataglay pa rin ng damdamin, tayutay at mga piling salita. So, meron tayong pwedeng maging dalawang uri ng tula, may sukat or malayang taludturan. Ang may sukat, ito yung mga halimbawa ng tula, yun yung may mga rhyme, halimbawa magkakatunog, halimbawa malaki, bayani, yun yung mga nasa hulihan. So, meron siyang sukat. So, halimbawa, yung unang stanza, 4 na sukat. Yung sunod stanza, 4 din. So, meron silang sukat. Yung malaya naman, so, pwedeng yung una, 3 stanza, 3 pangungusap. Yun ay isang malayang taludturan. Narito naman ang mga uri ng tula. Una, tula ng damdamin. Ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin tulad ng kalungkutan, kaligayahan, pagkabigo at iba pa. So, meron tayong, di ba, makakabasa tayo ng mga iba't ibang tula. So, pag yung tulang ito ay tumutungkol sa kalungkutan, kaligayahan, o pagkabigo, ito ay tulang damdamin. Tulang salaysay. Ito naman ay naglalahad ng isang kwento o pangyayaring magkakaugnay. Ibig sabihin nito, yung tula ay isinasalaysay sa mga kwento or pangyayari. Itong pangatlo, tula ng dulaan. Naglalarawan ng madudulang pangyayari, halos tulad ng nagaganap sa totoong buhay na may layong itanghal. Okay, ito ay isang dulaan. So, pwedeng gawin sa entablado or sa stage. So, ito ay mga uri ng tula. Ano naman ang tayutay? Pag sinabi ng tayutay, ay patalinghagang pagpapahayag o paglalarawang kakaiba sa karaniwang paraan. Ito ay ayon ginagamit upang maging mabisa, masining, kawili-wili ang paglalarawan. Ito mga uri ng tayutay. Una, pagtutulad. Naghahambing sa dalawang magkaibang tao, bagay at pangyayari. Ginagamitan ito ng mga salitang tulad, wangis, wari, kapara o mala. At ang salitang nais idikit dito. Okay, halimbawa,
Malaparaiso ang kagubatang aming pinuntahan. Okay, yung ginamit niyang pagtutulad ay yung mala. Isa pang halimbawa, parang maamong tupa ang mga nangangaso ng mahuli ng otoridad. Okay, ginamit nila ay parang. Ito ay pagtutulad. So, pag may nakita kayo na sa pangungusap na ganito, yun ay isang pagtutulad. Pangalawa, metapora, tiyak o tuwirang paghahambing. Hindi na gumagamit ng mga salitang tulad, wangis, wari, at iba pa. Okay. Pag sinabing metapora, hindi siya gumagamit nitong mga salitang ito. Itong salitang tulad, wangis, wari. Halimbawa, isang maamong tupa ang mga ngaso nang mahuli sila ng otoridad. Okay. Pangatlo, personifikasyon. Ito naman ay pagsasalin ng talino at katangian ng tao sa hindi totoo. Okay. Halimbawa, lumuluha ang langit nang lumisan si kabayan. Totoo bang lumuluha ang langit? Okay, so ito ay pagsasalin ng talino ng katangian na hindi totoo. Okay, pagsasalin sa tao na hindi totoo. Opo, yun ay isang personifikasyon. Pang-apat, pagmamalabis. Lubhang pinalalabis o pinakukulang ang tunay na kalagayan ng tao, bagay o pangyayari, ginagamit upang ipakita ang sukdulang pangyayari. Halimbawa, hindi mahulugang karayom ang mga bumibisita sa parke kung saan naroon si kabayan. So, yung ginamit na pagmamalabis ay yung hindi mahulugang karayom. Pag sinabing hindi mahulugang karayom, napakaraming tao ang pumupunta daw sa parke kapag naroon si kabayan. So, yun ay pagmamalabis. Sapagkat yung pangyayari ay parang sobra naman kasi yung hindi mahulugang karayom. Okay. Panglima, pagtawag. Pakikipag-usap sa karaniwang bagay na tila ito'y buhay na tao o di kaya ay sa isang tao gayong wala naman ay parang naroot kausap. Okay, pagtawag. So, halimbawa, inang kalikasan, patawarin mo ang mga tao sa kanilang paglapastangan sa iyong kagandahan. Okay. So, itong halimbawa, di ba, parang kinakausap niya si inang kalikasan. Yun ay ang uri ng tayutay na kung saan ay pagtawag. Okay, para sa inyong gawain, panuto, tukuyin ang gamit at kaukulan ng panghalip na may salungguhit. Sa bawat pangungusap, isulat ang inyong sagot sa talahanayan. So, ito po ay ang talahanayan. So, narito ang inyong gagawin. So, una, gamit ng panghalip. So, pipili ka doon sa mga binigay na mga panghalip. At dito naman sa kabila ay ang kaukulan ng panghalip. Makikita ang mga kaukulan ng panghalip ng bawat, okay, yung mga pangungusap ay narito. Una, okay, mula 1 hanggang 10. Itong may mga salungguhit, so may mga salungguhit sa bawat pangungusap, yun ay yun ang isusulat mo. Ano ba ito? Anong panghalip ang ginamit? At yung kaukulan. Opo? Okay, yun lamang at para sa aralin natin. Maraming salamat.